Bakit nga ba karamihan sa ating mga Pilipina after failed relationship ay parang mas gugustuhin na maghanap ng ibang lahi kaysa muling maghanap ng kalahi natin like Pilipino. So, kagaya ng karamihan sa atin sa mga Pilipina, marami naman talaga ngayon ang single parents, lalong-lalo na sa mga kababaihan. So, after failed relationship, mas pinipili natin na humanap ng ibang lahi, kagaya po ng foreigner. Bakit nga ba? Alam niyo po guys, sa totoo lang for me, I had a failed relationship with my ex-husband. So, we were in a relationship for about 10 years. Pero yung relationship ko na yun is laging magulo. Nandun yung bugbugan, nandun yung away, nandun yung talagang everyday, halos twice a week akong nabubugbog nung mga time na yun. Pero hindi ako gumive up easily kasi may anak ako. So, unang-una po may anak po ako noon. So, and then, alam naman natin na tayong mga Pilipina kapag nagmahal is to the highest level talaga, no? Kaya talagang hindi pa ako noon gumive up. Talagang nagtiis ako for 10 years. Pero dadating din pala talaga sa point na magsasawa ka sa relationship na alam mong hindi na healthy. Kaya naman after kong isilang yung aking bunso, I decided na makipaghiwalay sa kanya. So 3 months pa lang yung bunso ko noon. Talagang nag-decide na ako dahil ayaw kong lumaki yung anak kong lalaki, yung bunso ko na nakikita niya kung paano ako sasaktan or paano ako binubugbog, kung paano kami nagbabangayan. So, nag-decide po ako and then dumaan po ako sa grabing after ng panganak ko, marami akong pinagdadaanan na talagang halos ikawala na nasa katinuan ko. So, nag-decide ako na tama na. So, after noon talagang nag-promise ako sa sarili ko na hindi na ako, I will never get involved to any Filipino guy anymore. So talagang nakawala na talaga ako ng interest sa Pilipino. So after po noon, talagang wala na talaga akong plano pang pumatol sa Pilipino. Siguro dahil na rin po sa karanasan ko sa partner ko noon. No? Although hindi ko naman pinagsisisihan dahil talagang nagkaroon naman akong dalawang malaking blessings, which is ito po yung aking mga anak. So ayan po yung hindi ko talaga pinagsisisihan ang pagkakaroon ko po ng dalawang anak sa kanya na nagiging dahilan ng aking pagiging matatag. Nagiging matatag ako para sa mga anak ko sa kabila ng maraming trials na dumating sa aking buhay. Pero hindi na po talaga ako nagka-interest sa Pinoy, pero maraming maraming magbabash dito, pero ito po talaga. So after nan, ayun po, nag-start po akong sumali ng mga dating site. After po noon, nag-start po akong sumali ng dating site, nagbabaka sakali na makatagpo ng isang totoong magmamahal sa'yo, foreigner na totoong magmamahal sa'yo, which is nangyari naman po talaga, no? Nangyari naman po talaga, nagkaroon po ako ng foreigner partner na talagang sobrang pagmahal. Sobra pong mapagmahal, talagang sobrang magpahalaga sa akin. At ito po ay isang Canadian. So nagkaroon kami ng relationship for almost 4 years. At talagang pinaparanas niya sa akin kung ano nga ba doon ko naranasan sa kanya, kung paano nga ba mahalin, kung paano ako kapapahalagahan. Talagang nafe-feel ko sa kanya kung paano niya ako itrato, parang tinatrato ko. Para bang I am the only woman exists in this world. Talagang pinaparanas na yun sa akin. Hindi lamang sa akin, kundi ganun din sa mga anak ko. Talagang itinetreat niya yung mga anak ko na parang sarili niyang anak. Minsan, mas nagiging spoiled pa yung mga anak ko kaysa sa akin, which is gustong-gusto ko naman yun. Kasi talagang alam niya na magiging masaya ako kung talagang itatrato niya yung mga anak ko ng higit pa sa pagmamahal niya sa akin. Sabi nga niya sa akin kung anong nararanasan, kung anong na-experience, kung ano ang mga ibinibigay niya sa mga totoo niyang anak, is ganun din ang gagawin niya sa mga anak ko. So, we're in relationship for almost 4 years. So, hanggang sa dumating yung time na nagkakaroon ng health issue, nagkaroon siya ng health issue sa kanyang sarili, no? So, medyo masilan kasi yung sakit niya kasi kailangan niyang palitan ng puso. So, ayun po.
sinabi niya sa akin noon, although hindi talaga ako, ayaw ko talaga sanang pumayag, pero sinabi niya talaga sa akin na mahal niya ako at ayaw niya nakikitang nagtitiis ako, ayaw niya nakikitang nahihirapan ako dahil sa kanyang sitwasyon. At siya talaga mismo ang nakiusap sa akin na ipakita ko sa kanya na mayroon akong naghanap ako ng iba at masaya ako na magpapasaya at magmamahal din sa akin at magiging masaya din siya sa akin. So, kaya po karamihan after ng failed relationship, lalong-lalo na sa mga Pilipina, naunawaan ko po yung iba po sa atin is talagang takot na tayong muling magmahal ng kapwa natin Pinoy. Dahil po marami po talaga, karamihan ngayon is talagang napakadali ang mag-cheat. Pero kasi for me, pero hindi naman po lahat, hindi po lahat na nagkakaroon po ng foreigner partner is maswerte. Mayroon din naman pong iba na hindi din nagiging maswerte. Pero ako po masasabi kong naging maswerte pa rin ako. Although hindi nag-work talaga ang relationship namin, but I'm still hoping. But I'm still hoping kasi binata pa naman siya ngayon, and then nagiging healthy na siya ulit. Nagkakaroon, nung bago kasi siyang opera, talagang maraming komplikasyon. So, pero ngayon parang okay na po siya ulit. So, hopefully, na magiging maayos kami ulit. O, diba, Char? Talagang naghihintay. So, kasi talagang yung taong yun is hindi lamang niya pinaparamdam sa akin. Talagang doon ko sa kanya naranasan kung paano talaga mahalin. Doon ko talaga sa kanya nararamdaman ang totoong pagmamahal na hindi ko nararanasan. Hanggang ngayon is talagang hindi siya basta-basta mawawala sa puso ko. Hindi siya basta-basta mapapalitan dahil talagang mayroon siyang special na bahagi ng aking buhay, hindi lamang ng aking puso, kundi bahagi na rin siya ng aking buhay. Kaya ito po yung naging reason kung bakit yung mga Pilipina is mas gusto nilang pagkakaroon ng foreigner partner after ng failed relationship dahil masasabi ko po is lalong-lalo na kapag yung ating mga ka-relationship is mas may edad sa atin. Alam nila kung paano padalhin. Alam nila kung paano ipaparana sa iyo ang totoong pagmamahal. Kaya hindi ko po masisisi yung iba na talagang kumakapit sila sa talagang umaasa na makahanapin ng foreigner partner kasi for me po, ang foreigner kasi hindi sila tumitingin kung ano man yung nakaraan. Ang importante po sa kanila ay makasama ka sa kasalukuyan.